Corn wine harvest time. Perfecto to the max. At bago tayo mag-harvest ay balikan natin kung ano nga ba yung proseso na ating ginawa. Una ay nagsaing tayo ng mais at half cook lamang yung ating ginawa dito. Paalala lang na kunti yung tubig na ilagay para hindi ma-overcook at magdikit-dikit yung kanin kapag ito'y naluto. Papalamigin bago lalagyan ng bubod. Tinakpan at itinabi muna ng isang araw bago ililipat sa banga o burnay, salaw sa ibaloy. After 1 day, ito na nga ililipat siya dito sa burnay o salaw, banga o tapayan. Itinago natin yan at ito na nga after 1 month ay i-harvest na natin ito. Alright mga kamandirigma, isa pong mapagpalang araw ang aming handog sa inyong lahat. Meron tayo ditong rice wine. Ito yung mga na-harvest na natin dati. Tapos meron tayo ditong corn wine. At saka itong dragon fruit. No? Itong dragon fruit natikman na natin kanina. At okay naman yung lasa. Pati yung pineapple ay pwede na rin ma-harvest. Ito, yung corn wine ay atin ngayon siyang titikman. Titingnan natin kung pasado ba o hindi. No? Sa mga tropa na gustong matikman o kaya gustong mag-order ng ating mga produkto, pwede po kayong mag-PM. Tikman natin. Puting-puti nga lang siya, no? Perfect. Meron tayong bagong bote na gagamitin, no? In-order pa natin ito sa Maynila. So, medyo worth it din ito. Kasi gusto nga natin i-improve yung ating labeling at saka yung bottling ng ating rice wine at saka yung corn wine at saka yung dragon fruit, no? Kaya ito, unti-untiin natin i-improve kahit medyo masakit sa ating bulsa para naman ma-improve yung mukha. Kasi i-compare nga rin natin dito, no? Medyo magkaiba sila. Alright. Puting-puti. Tapos para nakakaengganyo rin na inumin, lalagyan natin ng rice pulp, no? Para ebidensya na ito po ay gawa sa mais. Ilalagay natin yung lumutang sa rice wine dito sa burnay. Alright. Yun po yung itsura. So, tatakpan natin. Hindi pa siya pulido, pero at least naumpisahan. At hanggang sa muli mga kamandirigma, mabuhay po at ingat po tayong lahat. Alright.